Yun, tama-tama mga pare ko at ka-change oil ko lamang at ito na rin siguro yung magandang oras upang pag-usapan ulit natin yung tungkol dito sa ating langis. Dahil halos lahat yata ng tungkol dito sa ating langis ay alam na natin, tulad ng kung paano mag-change oil, kung paano mamili ng tamang langis dito sa ating motor at kung kailan dapat tayo mag-change oil. Pati yung mga specification na nire-require ng ating owner's manual dito sa ating motor na pagpili ng tamang langis ay alam na rin po natin yan. At alam na po natin ang kahalagaan ng pagpapalit ng langis sa tamang oras at ang sinusunod po natin dito ay ang nire-rekomenda ng ating owner's manual na 4,000 kilometers ay magpalit ka na ng inyong langis. Pero I do recommend na mas babaan mo pa siya sa 4,000, either 3,000 or 2,500 dahil alam naman natin itong ating langis ang lubrication nitong ating motor at hindi lang po siya lubrication mga pare ko, diyan din po ay cleaner. At ayan mga pare ko ang patunay at ang itim nitong ating langis dahil lahat po ng dumi nitong ating makina sa loob ay sumasama dito sa ating langis. Kaya ito po yung ating video for today at aalamin natin kung bakit umiitim itong ating langis at ito ba ay maganda o hindi mga pare ko. Yan, kasi may mga nagki-claim, may mga nagsasabi na maganda raw yung hindi nangingitim na langis. So ibig sabihin maganda raw yung oil na yon. So tama ba yun mga pare ko? Tama ba na mas maganda yung hindi umiitim na langis kesa sa umiitim na langis? So aalamin natin yan mga pare ko ngayon din. So stay tuned lang po kayo dyan. So ito na mga pare ko, unang-una ang kulay nitong ating langis dati, syempre alam natin ay ganito. Pagkalipas ng 2,500 na takbo ay ganito na nangyayari. Pero itong sa akin na to 2,000 lang to dahil dito sa aking motor na to every 2,000 kilometers ako nagpapalit. So ito na siya mga pare ko, ito na yung kanyang kulay, ito yung dati. Bakit nagkaganon mga pare ko? Bakit nangitim? So ibig sabihin masama yan kasi nangitim siya So hindi po, very good po na nangingitim itong ating langis dahil nalilinis niya po ang laman loob nitong ating engine mga pare ko. Kasi itong ating internal combustion engine, ito nandito yung pinaka piston natin o yung pinaka block natin. So ito po yan, meron po tayong halimbawa ay nagkakaroon na po siya ng burning. So yung usok na tinatawag at yan po yung byproduct. So yung usok na yung mga pare ko ay nakakatagos sa sobrang lakas ng pagputok ng explosion na rito ay nagkakaroon po tayo ng maliit na blow by dito. So yung usok na yun ay yun din po yung maitim na usok na inilalabas nitong ating tambutso. So dito ganun din mga pare ko, dito sa mga piston ay may lumalabas na konting mga usok dito yan. So halo-halo na yan. At yung usok na yun, syempre katulad ng sa tambutso natin na maitim, ayan, yung maitim na yan, ayan mga pare ko, nakikita nyo, ayan, yan ay humahalo dito sa ating langis dahil napupunta siya sa side na to. For example mga pare ko, yan sumabog siyang ganun ay napupunta siya rito dahil itong pinaka cylinder wall mo, ito ay may sumasaboy na langis dyan by natural yon. Dahil pag hindi sinabuyan ng langis to ay baka alapang isang oras ay magkakaroon na ng tama to. Ano yan, overheat yan, soon ano yan, sira yan mga pare ko. Kaya may sumasaboy na langis dyan pang lubricant. So ngayon paghagod niyang ganun, ayan, nandiyan na po yung mga itim-itim na ganito, ayan. At hahalo na po doon sa ating langis. So kaya umiitim yung ating langis. Dahil po yung ating mga langis ay merong additives na detergent. At yung detergent po na yun, yung tumutulong upang tanggalin lahat ng madudumi sa loob ng ating makina. At humahalo po siya, syempre, doon sa ating langis. Para lang din po itong sabon panlaban natin mga pare ko at nilalagay po natin sa marurumi nating damit. Nakita nyo, pag binabad nyo yung inyong maruruming damit at nilagay nyo yung sabon, kinabukasan na pagkakita nyo ulit ay maitim na dahil yung dumi ng damit ay napupunta na po at umahalo na po sa sabon. So yun po yung trabaho niya, tanggalin yung dumi sa damit. So ganun din po dito sa ating langis. Ang trabaho naman po ng additives na detergent ay tanggalin ang dumi dito sa loob ng ating makina tulad nitong usok mga pare ko, yung yung sinabi natin kanina, at humalo siya sa langis at yung usok na yun, yung ayan, yung ganyan na yan, yung itim na yan
ay hahalo ngayon siya dyan. So kaya umiitim itong ating langis. At pag itong langis nyo ay walang halong detergent, ang mangyayari is hindi ma-attract o hindi kakapit yung dumi dito sa ating langis at may iwan siya dito sa loob ng ating makina. At pag tumagal na magtumagal mga pare ko ay magbibuild up yan at magbibuild up yan ng malagkit na sludge na tulad nito. Dito kukuha tayo sa luma nating engine na hindi masyado na change oil. At ito mga pare ko ay kukuha tayo ng sludge na sinasabi natin. At ito yung resulta ng hindi nyo madalas na pag-change oil at yung langis nyo ay walang detergent. Ang mangyayari is ito, ganito mangyayari dyan. Magkakaroon ng latak sa loob mga pare ko. Yan ang sinasabi nating sludge na latak. So ayan. Gusto nyo ba yan sa makina nyo mga pare ko? Gusto nyo ba magkaroon ng ganito? Ay huwag kayong mag-change oil at ang bibili nyo langis ay walang halong detergent. Hindi po yan totoo sir, hindi po ako naniniwala. Yung langis nyo po kaya nangingitim yan dahil mumurahin po siya at nasusunog po na mas mabilis. Kaya yan po ang kulay niya, nangingitim. Yan po ang resulta ng pagkasunog. Aba, matigas talaga yung ulo nito At totoo nga, aminin ko sa iyo, itong aking langis ay mumurahin lamang at hindi tulad ng mga ginagamit ng iba na taga namang napakamahal. Pero puproving ko sa iyo na hindi nasusunog ang langis. At ang unang-una dyan mga pare ko ang nakikreate na temperature nitong ating makina sa loob is nag-a-average lang po ng 100 degrees Celsius at hindi na po siya masyadong tumataas dyan. Bagkus ay bumababa po siya. Kaya hindi po masusunog itong ating langis dahil bago mo po masunog itong ating langis ay talaga naman na extreme temperature na umaabot talaga ng 1000 degrees Celsius at hindi pa po siya masusunog dahil mas mauuna pa po mag-evaporate kaysa masunog itong ating langis. Once na nag-evaporate siya is mas malamang po na mas mauuna pong matuyuan ng langis itong ating makina once na masyado siyang nainitan. So tara, tingnan natin sa ating pag-i-eksperimento. Ito mga pare ko i-extreme na natin pero hindi mangyayari sa makina nyo to at hindi aabot ng ganito kainit ang inyong makina. Pero dito gagawin natin ay i-extreme na natin upang mapatunayan natin na hindi nangingitim yung ating langis once na sobrang init bagkus ito lang ay mag-i-evaporate. So ayan mga pare ko, buksan na natin. So inulit po natin, hindi po mangyayari sa inyong makina to dahil masyado po itong mainit kukumpara po sa nagagawang nakikreate na init ng ating engine. So tara, hintayin po natin uminit na mabuti itong ating langis at tingnan natin kung ano ang magiging itsura niya. So ayan mga pare ko at ang nakikita ko is lumalabnaw na itong ating langis at dire-diretso yung kanyang pag-init. At ayun makikita nyo mga pare ko yung usok. Ayan at nag-i-evaporate na yung ating langis. Yan ang sinasabi ko mga pare ko mas mauna pang mag-evaporate at maubos yan sa loob kaysa mag-itim siya, maging itim at maging sunog na nugnog. Ayan mga pare ko, ito nyo, usok ng usok pero hindi siya umiitim. Ayan, patuyo na ng patuyo yan, matinding init na yan. So mapapansin nyo ba sa motor niyan pag naging ganyan na motor nyo ay ewan ko lang kung ano, baho mga pare ko So ayan mga pare ko at pinatay ko na. Over na yan, hindi na po mangyayari sa ating motor yan. At pag nangyari yan ay kita mo umuusok yung engine mo. So yan mga pare ko, extreme na po yan. At anong nangyari? Hindi po nagbago yung kulay. At kung ano po yung kulay nito ay kamukhang kamukha din po ng pinanggalingan niyang langis. Ayan, magkakulay at hindi siya nangitim. Layo mga pare ko yun, diba? At ayan mga pare ko at alam na natin kung paano umiitim itong ating langis. At yan naman pala ang dapat mangyari, yung umitim siya. So once na ang langis nyo ay hindi umiitim ay huwag na kayong gumamit yan. At siguradong walang additives yan na detergent. At hindi siya makakatulong linisin itong loob ng inyong engine. At sa huli ay magkakaroon siya ng latak pag tumining na yung dumi na yun. So ayan mga pare ko
So ayan, hanggang dito lang po yung aking video at hopefully nakatulong po ako sa inyo upang mapanatili nyo na malinis ang laman loob ng engine nyo. At ang sikreto lang po dyan mga pare ko ay malimit na pag-change oil upang hindi tumining yung latak dito sa loob ng inyong makina. So paalam na po sa inyo mga pare ko. Paalam.